Good evening guys, si Brian po ulit ito ng Kid and Dad Moto Vlog. And for today's episode po, i-change oil po natin itong ating ATR 160. Yan. Bukas po kasi meron tayong biyahe papuntang Batangas. And 95 kilometers po siya one way. So balikan roughly mga 200 siguro kasi syempre magagala pa tayo. And yung ating odometer ay 373 kilometers na. So aabot na siya ng 500 kilometers, which is yung recommended odo para po magpalit ng langis, no, yung unang change oil niya. And of course, madali lang naman po ito, no, super easy lang ito. However, syempre meron tayong mga kababayan dyan na medyo walang background sa pagmemekaniko. So I hope makatulong po itong ating video for today. So umpisahan na po natin. Ito po yung ating mga gagamitin. Yan. So meron po tayong imbudo para mas madali yung pagsasali natin ng langis papunta dun sa engine. Meron din po tayong 17 mm na socket. Yan. So kung wala po kayong socket wrench, pwede naman po dito yung mga back wrench lang. Basta 17 po. Yan. Siya yung size ng tornilyo na nandun sa ilalim para sa drain plug po. And of course, yung ating langis. So si ATR 160 po ay may capacity ng 800 ml. So hindi po pwedeng sumobra, hindi pwedeng lumabis, at hindi rin naman po pwedeng magkulang. So dapat kailangan 800 ml lang po siya sakto. So for today's oil change, ang gagamitin po natin ay Pertua PowerTech Matic. So this is specially designed for CVT engine scooters and yung mga automatic po. Yan. So generally for Matic engines po siya. And of course yung ating salukan ng pansalo ng ating used oil na manggagaling dito sa ating engine. Ayan. Okay, so nandito na tayo sa ilalim ng ating scooter and bubuksan na po natin yung ating drain plug. Ayan. So 17 po ulit, no? 17 mm yung ating kailangan. So abot naman kahit walang extension. And for sure medyo matigas to kasi first time bubuksan. And nga pala, itong ating ATR 60, of course, since brand new natin nakuha to, meron siyang warranty. And kapag ka nag-change oil po kayo ng mag-isa or pina-change oil nyo outside Bristol Casa, ma-void na po yung kanyang warranty. So just make sure na alam nyo po yung mga consequences if i-change oil nyo po siya outside Bristol and mawawala na yung kanyang warranty. Alam nyo po dapat yan, and dapat tanggap nyo po sa sarili nyo na magiging void na po yung kanyang warranty. But sa akin, no, wala namang problema kahit na ma-void yung kanyang warranty kasi unang-una mga warranty naman nito is yung mga basic lang, no. And yung nalilibre naman kasi libre nga yung service sa mga change oil. Napaka basic lang naman po mag change oil. So para sa akin okay lang na hindi ko na makuha yung libreng service para sa mga change oil. Yan. So counterclockwise po ang ikot ng tornilyo. And i-ready na po natin yung oil pan, yung ating pansalok,
para pagbukas, ayan, hindi po magkalat yung oil, no? Ayan, no? So makikita po natin na tumutulo na po yung langis papunta po dun sa ating pansalok. So nandito po sa atin yung tornilyo, and hindi ko alam, no? Hindi ko sure kung merong filter yan, katulad doon sa mga Aerox yata na meron siyang built, may kasamang filter pag tinanggal yung tornilyo. So check natin dun sa langis po na galing dun sa engine. Okay, so halos side na po, patak-patak na lang yung tumutulo. Ayan, so pasarado na natin yung ating drain plug, or i-check ko pa pala muna. I-check muna natin kung meron bang tawag dito, may filter pa siya. Yung filter po na nandyan na nakikita nyo dun sa isang Aerox po yan na customer ko dati. Ayan, so hindi yan yung filter niyan. Okay, so tumutulo pa rin. Ayan, so hintayin muna natin maubos tuluyan kasi medyo marami pa pala yung tumutulo. And quick fact po muna habang hinihintay natin yung hinihintay natin maubos yung langis. Ang gagamitin po natin na langis again for today ay yung Pertua na PowerTech Matic. So meron po siyang specs na 10W40. Ano po ba yung 10W40 para dun sa mga walang idea kung ano yung mga numbers na yan, no? So yan po yung viscosity po ng langis. Yung W po is stands for winter. So meaning yung cold viscosity niya, or yung viscosity ng langis bago pa man buksan yung engine, no? So yun yung kanyang lapot. So 10 yun yung kanyang lapot before buksan yung makina, at 40 naman yung kanyang pinaka malabnaw pagka mainit na yung makina. So the higher the number, yung hulihan number, yung 40, mas mataas po yung kanyang lapot kapag mainit yung makina. So may mga 50 po niyan, 10W50 or 20W50. Yung 50 ay ibig sabihin ay mas malapot kahit na mainit na po yung makina. So may mga advantages, may mga disadvantages po siya. Advantages niya ay of course mas mataas yung resistance niya sa init kasi hindi siya basta-basta lumalabnaw kahit mainit na yung makina. Ang disadvantage naman ay of course pag mas malapot yung langis, mas mahirap siyang umikot sa loob ng engine. Mas matagal siyang umikot, mas mabagal siyang umikot sa loob ng engine. Yan. So mas maganda pa rin para sa akin yung mas malabnaw kasi mas mabilis siyang umikot sa loob ng engine. Kaya lang yun nga, mas mahal yung mga malabnaw. So kung ano nyo po, no, kung papansin niyo, merong mga 5W40, mas mahal siya kaysa sa 10W40 kasi mas malabnaw siya. Actually, mas lumalabnaw yung langis, mas gumaganda siya for racing sa mga pangarera po na engines or pangarera na scooters na motor. Yun po yung mga normally ginagamit, mas malabnaw po siya kasi mas mabilis umiikot yung engine, yung langis sa loob ng engine. Yan. So mas mahal siya. Yan, so siguro okay na siya. Tanggalin na natin yung oil pan. Lagay muna natin dito. Sure ba tayo na wala talaga siyang filter na nalaglag dun sa sa ating pansalok? So ipopost po muna natin. Gusto ko lang po makasigurado bago natin ilagay yung langis kasi pagka ilagay na natin yung bagong langis at meron palang filter ito na napunta doon sa ating panalok, laking gastos kasi uulitin natin at tatanggalin na naman natin yung laman na langis. So pause po muna tayo. Okay, so confirm po, wala po talagang
filter na nalaglag galing dito sa makina, no. So ibabalik na po natin yung tornilyo ng drain plug. Actually meron po tayong torque wrench, kaya lang tinatamad na akong ilabas. So tatansyahin na lang natin yung higpit. Make sure po na hindi po over tighten yung tornilyo kasi mahirapan po kayo sa susunod na magbukas. So yung sakto lang po. And marami na pong nagkaroon ng problema sa tornilyo ng drain plug kasi yun nga, pagka bubuksan na ulit nila dahil sa sobrang higpit, nalo-lost thread po or napuputol yung tornilyo. Ayan. So dito na tayo sa banda dito, medyo masikip yung space natin, no. Ayan. So ito po yung kanyang dipstick. Ewan ko kung may dipstick siya, ngayon ko lang din bubuksan to, so check natin. Alam ko may dipstick yata to. Yes, may dipstick po siya. So panukat po yan ng langis na nasa loob po ng engine nyo. So every now and then, mas maganda po na chine-check natin siya para makita natin kasi minsan marami na palang bawas and kailangan natin magdagdag. So kung hindi pa naman po due for oil change at napansin natin na medyo mababa na yung level ng langis, pwede naman po natin siya dagdagan as long as recommended po na dapat yung same oil na nilagay natin. Mas maganda po yung kasi minsan nagkakaproblema po kapag magkakaibang langis yung nilalagay natin or yung dinadagdag natin. So bubuksan lang po natin yung ating Pertua. Dadaling kukunin na po natin yung ating embudo at itatapat na natin dun sa loob yan. Ang hirap pala kasi isang kamay lang yung gamit natin and medyo masikip yung pesto natin, no. So pasensya na kayo kung medyo mabagal yung ating pagkilos. Okay, so ayan. Ganun na natin, no? Ito na yung ating Pertua and isasali na natin siya. Alright, so ayun na, okay na, ubos na yung laman ng ating 800 ml na Pertua. So, tatanggalin lang po natin yung ating embudo and then linisin lang po natin ng bahagya yung part na may mga langis-langis pa doon sa bukana and then ibalik na natin yung dipstick. Okay. Yan. So, try natin pandarin. Oops, naka-stand pa lang. Okay.
blinking na yung fuel gauge natin. Normal lang po yun. Gumagana yung ABS, yung TCS niya. Kasi naka-on po yung ating TCS. So, nagpapatay-patay yung makina kapag na-andar natin siya. Alright, so yun lang po. Hope nakatulong po yung ating video for today. Thank you. See you in the next video. Peace.